What's up guys? Kakababa lang natin ng bus stop, and for today's video tayo ay mag hotel tour, room tour, and breakfast buffet. Actually natapos na natin yung breakfast buffet experience plus the room tour, so i-add ko na lang yon sa video natin ngayon. And this actually, yung bus stop dito 5 minutes away from our accommodation, so matatanong muna agad. Tapos ang MRT guys is 12 minutes walk. And by the way, we are staying sa IBC Styles Singapore on MacPherson. And habang tinatahak natin guys, kasi ito lang yung time na meron tayo para makapag-vlog about the hotel na pinag-i-stayan natin. So bali guys, walang like mini mart, walang mga 7-Eleven. Ang meron lang yung mga convenience store na sa mga gasoline station, which is mas mahal pa ata yun kaysa sa 7-Eleven. So dito tayo galing, may bus stop dyan, meron din ditong bus stop, ayun may bus, tapos ang MRT naman doon, tapos ito lang yung accommodation natin. Kaya ang ginagawa ko kapag MRT, nilalakad ko yun hanggang doon 12 minutes, tapos kapag bus naman tayo either dito or sa likod. Wait lang, may nakikita kong IBC Styles doon, oh. Oh my god, may pasukan ata from here. Ngayon ko lang siya na i-check natin. Kasi all throughout ng stay ko dito guys, doon ako dumadaan sa harap. So may kung saan yung merong lobby. Check natin kung anong meron dito. Yung nandun kasi sa harap guys, kung magka-taxi kayo or any grab car or Gojek car, doon ang drop off. Tapos ito, ngayon ko lang siya na pagtanto na may ganito guys. Pasok tayo. Kasi mall entrance to, pasukin natin para ayan. Oh. Tapos hanapin lang natin yung exit dun sa may IBC Styles. And I think dito yun. Kaya pala may mga lumalabas pasok dito. Ayan na. Ay, hindi to. Ito na nga. Shortcut. Ayan guys. Ayan, may gasoline station daw, pero hindi na kayo aabot. Dito na yan. Kakaliwa na yung sasakyan nyo kung mag-grab car kayo, Gojek car or taxi. Tapos ito na yung lobby. Oh my god, ngayon ko lang napagtanto. So anyway, syempre, ano ba gagawin natin? Mag-check-in. Ay actually guys, ano mag-check-in? Nakapag-check-in na tayo. Pahabol na lang tong hotel tour natin. Ayan, may card na tayo. Ayan o. So by the way, meron ditong ATM guys, kung gusto niyo magpapalit ng currency. Ayan. So Philippines. Ayan o. Tapos meron din ditong buy attraction tickets. Actually guys, did you know na parang yung iba dito mas mura pa kaysa sa Klook kayo bibili. O diba? O ano na yan ha? Tips ko na yan sa inyo ha, hindi yung promote ako ng promote ng Klook. Mas mura. Ito yung mga elevator. 3 elevator yan guys. Ito lang yung lobby. Ganito lang siya kaliit. Tapos meron ditong space. Ayan. Maghintay kayo dyan kung gusto nyo. Tapos don't forget na sa 4th floor yung pool, chat, and chow. Pool yung restaurant, tapos yung gym. Sa 5th floor yung guest laundry, and rooms na yung iba. Yun lang. Diba? Doors opening. Ganda nung lightings dito. And we are staying sa 6-11. Finally, we are back sa ating room. Oh my god, grabe. Whew! Alright, so that's it guys, and i-add ko na lang dito yung ating room tour at saka yung breakfast buffet experience, okay?
Chup chup. Yesterday. Alright guys, so nandito na tayo sa ating room, syempre, for room tour. So, nasa 6th floor tayo. Ang room natin guys is room 611. Merong emergency evacuation plan. So, just familiarize yourselves na lang. Tapos may mga switches dito for do not disturb and make up room. Tapos my card to trigger the electricity and the lights. Kasama ng aircon. Ito guys, wala to. Wall. Tapos meron ditong floor to ceiling mirror na pwede kayong mag-twerk. And then sa right ko ang kanilang toilet and bath. So toilet guys, walang bidet at hindi usong bidet dito sa Singapore. So if ever pupunta kayo dito sa Singapore, either you can use yung hand shower or you can bring your own tabo. Siyempre, tissue lang tayo. Tapos towel. Sakto guys, nagpalinis ako ng room. Kaya ayan, malinis siya. And then sa tapat naman niya ang vanity mirror, merong sink. And dito pala guys, make sure na aware kayo kung ano yung mga toiletries na pinaprovide ng mga hotels ninyo. Kasi dito sa IBC Styles, soap lang. Walang complimentary dental kit, walang lotion, walang shampoo, walang conditioner, kundi body soap lang. So lahat na nakikita nyo dyan, sa akin yan. Tapos ito naman, shower head. And merong hand shower. Siyempre meron niyang cold and hot shower. Alam mo yung natutour kayo buong araw. Tapos pagdating mo dito, hot water. Grabe. In fairness, wala pang bathtub yan na. Hot water lang. Okay na. Actually, yung toilet and bath nila, okay na. May isa lang naman ako. Sakto yung space. Hindi naman siya ganun ka-compact. So ito guys, sliding door to na pwedeng makover yung cabinet where you can hang your clothes. Tapos ito rin yung, pakita ko na sa inyo, ito yung sink. Ayan, pwede, kaya pag may umu-earn na pwede mong silipin. Pero safety deposit box, lagay ng luggage, pati dito pwede nyo lagyan ng luggage yan, pwede rin dito. Tapos mga clothes niyo, hang nyo lang dyan. And then ito ang kanilang secret fridge. Meron ditong working table, may complimentary coffee, tea, sugar, and creamer. Tapos, again, pag may mga picture kayo guys sa mga rooms ninyo, ibig sabihin, meron silang water dispenser around the hotel. Kettle, mugs, and akin na lahat yan. Tapos, syempre, may chair. And ito, side table yan. Kinuha ko lang dito, lagayan ng hair dryer, switches, then aircon. Ano ba? TV. Tapos, ang view natin, ayan, may swimming pool. Ayan guys, kita nyo ba? Ayan, may naliligo. And syempre ang ating bed. This is a queen size bed. In fairness, maganda. Tapos syempre, shades of yellow. Ay nako, favorite kong yellow. Yellow, 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 yellow. Ayan, yellow yung luggage ko. I love yellow. So guys, itong room natin, medyo may kamahalan. Hindi ako sa nagyayabang, pero medyo may kamahalan. Actually guys, kaya ako nagstay dito sa IBC Styles Singapore on Mac person kasi may nahabol akong points, may nahabol akong status guys before mag-end ang year. So member kasi ako guys ng Accor and currently nasa gold status tayo. And from September, October, November, December, we still have 4 months to go para makapag-upgrade tayo into platinum. So ibig sabihin, more stays pa siya sa mga hotels under Accor. Kaya may reason ako guys, kaya nagstay ako dito. Actually, sa IBC Styles na brand ng hotel, ito yung pinakamura. Pero when you say mura, hindi siya yung mura na pag sa atin mura na parang 1,000 pesos per night, 2,000, 3,000. Guys, dito sa Singapore, lahat mahal. Especially the accommodation. Lalo na pag may accommodation kayo na kinukuha tapos biglang pa-holidays or may darating na event, mako-cover yung stays niyo. Ay nako, mapapa-oh my god kayo sa price per night. But if you are going to stay or if you're planning to go here in Singapore guys, try niyo yung mga IBIS budget. Kasi iba't ibang brand yan. IBIS Budget, IBIS, IBIS Styles. Nagkataon na kasi guys na hindi ako magkakaroon ng points kapag nagstay ako sa IBIS Budget. Buti na lang nakita ko yun sa application bago ako nag-book. Yun nga lang, dahil kailangan nating kumuha ng points, rewards points, and status points para maging
platinum na tayo, no choice kundi kailangan natin magstay dito sa Ibis Styles Singapore on MacPherson. When you get to platinum guys, sa Accor membership, loyalty, sobrang amazing na mga perks and privilege. But syempre, pag naging Accor Platinum na tayo guys, makikita niyo yan. Mapapansin niyo yan at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga privilege natin and perks being an Accor Platinum member. So anyhow, join lang kayo ng mga Facebook group guys. Type nyo lang Singapore PH, Singapore Pilipinas, or Singapore Pinoy in Singapore. Then marami na doon nagbibigay ng mga tips and guide, especially sa mga murang accommodation, saan pwedeng kumain, ano yung mga best tourist spots dito, and so on. Marami kayong makakuhang ideas, marami kayong makakuhang tips and guide, kaya join lang kayo kung gusto nyo. Magbasa-basa muna kayo kasi karamihan ng mga tanong na pwede nyong itanong is nandun na. Search nyo na lang yung mga possible questions, and then ano pa ba? May nakita rin ako dun guys na parang nag-offer ng mga 5-star hotel for a discounted price like Westin. Hindi ko lang siya na-try, hindi ko lang siya na-contact, at hindi ko lang sila na-kausap. Pero I think don't quote me on this, but as per the conversation or yung mga posts at saka comments, legit. So check nyo na lang, ilalagay ko na lang dito yung mga groups na sinalihan ko para pag magsi-Singapore kayo anytime soon, join lang kayo, and then check nyo yung mga sinasabi kong tips na yan. At the end of the day, you still have the options guys, or choice kung gusto nyo magstay dito or sa ibang accommodation. 50-50. Pwedeng magstay kayo dito, pwedeng sa iba. Location wise, marami pang iba guys. Ayan na, honest tayo. And oh, in fairness, sobrang bilis ng internet. Bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin. Kung gusto nyo mag-download, manood, mag-work, ayan, pwede dito. So review din tayo sa mga staff guys. May mga Pinoy dito, dalawa na kausap ko. Una sa no pagdating natin dito sa may reception, and then yung isa sa may restaurant nila. Mabait naman, tapos ginawa na parang yung ating check-in kasi nga parang dumating tayo dito mga around 12 noon, hindi pa ready yung ating room. Parang after 20 minutes okay na siya kasi pinarioritize sila, pinarush yung room natin. Yung room natin, by the way, na-upgrade pala tayo, and one of the perks din ng status ko as a Accor member. Okay. Kasi umorder ako guys, hindi naman ako lumabas kasi sobrang pagod natin. Umorder ako sa Food Panda. So may mga ano dito guys, Food Panda, Grab, pwede kayo magpa-deliver ng food kung ayaw nyo na lumabas. And sabi ko nga sa inyo, location wise, hindi ko siya marirecommend kasi ang layo ng bus station, mas malayo ang MRT station. Tapos wala masyadong convenience store kundi yung mga nasa gasoline station. Ayun, going back guys, itong room natin na-upgrade pala tayo, and isa yon sa mga perks ko being a gold member ng Accor loyalty program is ma-upgrade tayo into the next room category. So ang room lang dapat natin is single. Oh, by the way single lang yung room natin, mahal pa. What more kung talagang ito yung binook nating room na double bed. Check nyo na lang kung magkano, okay? The next day. So guys, currently it is 6:30 AM and look at the sky. Sobrang dilim pa. So magpo-breakfast buffet tayo kasi meron tayong pupuntahang attractions ng ganito kaaga. Pero siguro mga 7:30 ang alis natin. Pero kakain muna tayo. And look at the area ngayon. Wala pa masyadong tao. Sabi ni Kuya Jomari, ayan si Kuya Jomari. Ayan. Sabi niya kahapon, agahan ko daw ngayon kasi maraming grupo ng mga Indiano na magbe-breakfast, baka maubusan ako ng pwesto. Ayun, ang sabi ko naman, maaga talaga ako ngayon kasi nga may pupuntahan tayo. Libutin natin kung ano yung mga siniserve nila. Porridge, steam pao, idli, para siyang noodles, sambar, chapati, guys, chickpea masala, at saka nasi lemak, cereals, salad, may yogurt, fruits, pineapple, plain water, mango juice, may soft bun, merong croissant, tapos may mga jams, may salted butter, may orange jam, pineapple, strawberry jam, and then ito naman mga brown bread, white bread, brownies,
tapos mini cupcake. Actually guys, puro ano, di ba? Puro mga Indian food. Mas maraming Indian food, pero meron din naman American breakfast sa loob. Baka isipan nyo agad, di ba? Ba't puro Indian food? Maghintay muna kayo. Chat lang. Mga tea, hot water, milk. Tea with milk and coffee with milk. This one is coffee and this one is milk. Yes, favorite ko yan. Chicken sausage, chicken ham, hash brown, baked beans, nakalagay steamed sweet corn, scrambled egg, boiled egg. Ito yung kitchen nila. Ayan si chef. Tapos meron, pwede kayo pumeso outside. Since maaga pa naman, medyo malamig-lamig pa. And you have the options din na dito pumeso sa loob. Aircon. Masyadong malamig naman dito. Alright, so that's it. Ayan. So tara, kuha na tayo. A few moments later. Alright guys, so first batch. First round. Doon nag-diet naman tayo. So we have the scrambled egg, merong sausage at saka hash brown. Ayan, ito lang palagi kong kinakain guys, every day. So every day may breakfast dito guys, from 6 AM to 10 AM. So meron dito isang Pinoy guys, si Kuya Jo Marie. Siya yung nagbabantay dito, kumbaga parang waiter all around. Tapos si Ate Emily sa baba, sa may reception. Ngayon lang ako nakapag-video, pero guys, sausage nila tsaka yung hash brown, in fairness, bawing-bawi na. Kahit yung mga breakfast nila, selections is more on Indian food, dito lang, okay na. Tsaka kahit paulit-ulit siya, everyday is the same. Okay naman, kasi di ba nagda-diet tayo. No rice policy tayo for 1.5 months na guys. Tapos, nagbalik na rin tayong mag-exercise, kaya pag mag-buffet tayo, either less na yung kinakain natin or kailangan ko mag-cardio na mag-cardio. Oo, di ba? Sarap talaga ito. Siyempre, with matching black coffee. Nakakaloka dito guys kasi pag 7 PM guys, maliwanag pa. Baga parang ano, late na sila maggabi dito, magmadilim. Tapos late na rin pag maliwanag kasi magsa 7 AM na, ganito pa rin. Nakatulog tayo guys ng 11 PM, tapos nagising tayo ng 6 AM. Sa 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 hours din, nakabawi tayo ng tulog. And dito guys, pag mag-i-stay kayo, pag mag-book kayo ng room, may options kayo hindi kumuha ng breakfast kasi add-on siya. And if kukuha kayo ng breakfast, regardless kung upon booking or pag nandito na kayo tapos nag-decide kayo kumuha ng breakfast, lumalabas sa parang 300 pesos ang breakfast nila, which is looking at this food choices, not bad. Masarap, in fairness. Kaya sabi mong hash brown lang yan, pero masarap. As in, talaga siya, freshly cooked. By the way, nasa 4th floor tayo. Dito sa 4th floor nila, nandito yung swimming pool, nandito yung restaurant nila, plus nandito rin yung mini gym. Ayan yung mini gym. Oh guys, mini gym nila, merong parang 2 treadmill, isang stepper, merong mga dumbbells. Ayun yung mga dumbbells. Tapos may libreng tawa, may libreng water dispenser. Tapos may mini bike dito. Ayan, ito lang siya. Ayan. Tapos ito yung swimming pool sa tapat niya. Ng ganitong oras Ito yung swimming pool. 1.5 meters deep. Ano na yan? Lahat na yan. Tapos may kiddie pool dito. Ito, yung may harang na yan. Tapos meron doon mga parang mga gazebo o mga space kung gusto nyo magstay doon. Tapos ito, ang mga tables and chairs, at saka yan yung restaurant. If ever may welcome drinks din kayo guys, like complimentary drinks, dyan nyo rin i-claim or i-redeem. Tapos ang choices niya like sodas, juice, parang yun lang. Not sure kung may beer or may mga
cocktails and wines na pwede kayong i-claim. Kasi parang si Kuya Jomar yung nakausap ko kahapon. Nung kinulaim ko, parang nag-crave ako sa root beer. Yung A&W na root beer. Yun yung kinuha natin. And hindi ko na napansin yung ibang list kung ano pa yung mga kasama. And if ever kakain kayo guys sa mga around 8 AM, 9 AM, 10 AM, be cautious at saka be aware na lang sa paligid nyo kasi maraming ibon dito guys. Like mga ibon na dumadapo bigla. Tapos syempre may pagkain kayo, di ba? Pag iniwanan nyo sa saglit, lalo na kung mag-isa kayo, pwedeng dapuan ng ibon. Pero siyasaway naman nila ng mga nagbabantay dito. Just in case lang na hindi nyo mapansin, magulat kayo. Masarap yung combination kapag kinain mo to, yung sausage plus yung scrambled egg. And ang water dispenser nila is nandito sa 4th floor. If ever gusto niyo ng water, kailangan niyo bumaba ng 4th floor. Tapos hanggang 10 PM lang yon. Pag close yung restaurant, kailangan niyo bumaba ng lobby para doon kumuha ng water. So make sure na lang pag nandito kayo, bumili kayo ng mga bottled water talaga like 1.5 liters o 2 liters para punuin nyo ng punuin palagi para naman hindi na kayo akit baba, lalo na kung family kayo or group. And pwede nyo rin dalhin pag may mga tour kayo para kasi sobrang init dito guys. Katulad ko, mauubusan na ako ng damit guys. Pag nagpaplano na ako, nag-i-impake na ako 2 damit per day dinadala natin kasi siset ko na yung mind ko na baka pagpawisan ako sa mga tour. Kaso guys, may araw na 3 damit yung dala ko kasi talagang grabe yung pagpawisan. So ang ending, yung damit natin hanggang ngayong araw na lang. May mga tour pa tayo ngayong araw. Ang maganda dito guys, meron silang laundry for guests or kailangan natin mag laundry, mamaya natin gagawin yun. Yan si Kuya naka-white. Gwapo niyan. Masarap yung hash brown. Hindi siya yung lasang hash brown ng mga ng McDonald's. Iba. Yung crunchy oh. Sarap. 1 hour later. Again, ito guys, may shower. Tapos ayan, may mga parang gazebo pa, hindi gazebo yung tawag dyan, basta yan. Pwede kayo mag-picture dyan tsaka tumambay pagkakain kayo dito at swimming. So ito yung restaurant nila guys. Yung pinaka-restaurant is open from 6 AM to 10 PM. Tapos yung breakfast nila is from 6 AM to 10 AM. And this is the pool. Mahaba to guys in fairness. And this pool, yung depth niya is 1.2 meters yung kahabaan yan. Tapos meron ditong kiddie pool. Ito kiddie pool yan. And napapaligiran siya ng mga rooms. Ayan. Ito guys, yung white door na yan, sliding door, toilets. Tapos ito may view dito. And then ito yung gym. Pool. Yan. O in fairness, aircon. So ito siya. And then merong water dispenser, may libre ng towel, at merong Buddha. Charot lang. Or nag-gym na yan, huwag kayong Tapos may view dito. Kung gusto niyo lang naman, ayan o. Dito yung pinaka nila, dirty kitchen. Ganyan ang panahon ngayon guys. May hugasan ng kamay. Tapos dito naman dirty kitchen nila guys. Tapos yan, dyan sila maghuhugas. And then meron silang offerings dito guys. So, hello po. Kasi guys, yung Singapore, yung weather niya parang weather sa atin, di ba? Yun nga lang talaga, nagkataon na yung ating katawan is madaling pagpawisan. Konting lakad lang pawis talaga agad. Tapos, syempre, since tropical country, mas maganda magpa-picture kasi maliwanag, maaraw. Unlike pag may mga bansa na may winter season, like Hong Kong, Taiwan, tapos you prefer to go there, mga winter din. Yung mga pictures natin, medyo gloomy, medyo walang kulay, di ba? Wala masyadong buhay. Mas maganda yung ganito. Yun nga lang, mainit talaga. Also, set your expectation kapag magta-travel kayo sa isang bansa kung ano ba yung weather. And you must wear your most
comfortable clothes. More lakad. So, wear comfortable shoes. And then, allowed naman dito mag-sando, mag-shorts. Depends na lang guys, kung pupunta kayo sa mga high-end restaurant, may dress code. And also the temples, may dress code of course. Pero the rest, mall, mapa-MRT, mapa-bus, kahit nakasando lang kayo guys, kahit mukha kayo nag-exercise or nag-gym, ayun, pwedeng-pwede. Maaga pa naman. I just want to, parang enjoy this view. Actually, yung view kasi ng room natin, tinuro ko naman sa inyo, is swimming pool view. Pero dito, ang ganda. Tapos yung magandang weather, in fairness. Kapag dito pala kayo nag-stay guys, may bus stop na malapit dito. Like 5 minutes walk lang, nandyan. Tapos meron ding bus stop dito. Yung bus 100. Tapos, ang MRT naman, doon. Like 12 minutes walk talaga. Which is yun din yung palagi natin ginagawa kapag pauwi tayo. Para exercise na rin yung paglalakad natin pabalik dito sa hotel. Tapos yung mga subdivision na yan, gaganda oh. Tapos mga buildings guys, parang alam mo yung tenement na buildings na pare-pareho talaga. Lakas baka Manhattan lang sa Cubao. Pero guys, actually location wise, itong hotel na pinag-stayan natin, which is the IBC Styles Singapore on MacPherson, okay naman para sa akin. Pero kung i-rate natin siya, 5 being the highest, siguro mga 3.5 star. Kasi wala masyadong walang convenience store na malapit dito, kundi yung mga convenience stores sa mga gasoline station, which is alam naman nating mahal yung mga ganon. Plus yung mga bus stop like 4 to 5 minutes away. Tapos ang MRT is 15 minutes away, like lakad talaga. Though may options naman kayo mag-Gojek, mag-Grab car, pero mahal. As in, alam nyo ba na na-realize ko na lang na parang pamahal ako. Kasi parang ayaw kong pag-aralan yung MRT nila dito tsaka bus. So ang ginagawa ko ng mga first day ko, first day lang naman ata, first day lang, huwag kayong ganyan, puro Gojek car, which is mas mura ang Gojek compared sa Grab. And parang sabi ko, ay wait lang, nung kino-convert ko na siya, tsaka nakikita ko na siya sa bill ko, kasi ang gamit natin guys is GCash card, so automatic nagpo-prompt sa'yo, nagno-notification kung magkano yung charge. Sabi ko, oh my, alam nyo ba guys, kada Gojek card nyo dito, ang pinakamura na is parang nasa 600 pesos. Tapos syempre, depende pa yun sa layo, pwede kayong umabot ng mga 900 to 1,000. Kung iisipin mo, solo lang naman ako, pagkain ko na yun. Diba? Tapos yun, na-realize ko, second day, nag-ano na tayo, DIY na tayo talaga. Gumamit na tayo ng public transportation, yung bus at saka MRT, which I found out na sobrang dali lang talaga. Just follow Google Maps guys. Google Maps is your best friend all throughout your travel. Kahit saan pa kayo pupunta, hindi kayo maliligaw kay Google Maps. Kasi ang maganda kay Google Maps, kung sasakay kayo ng mga bus at saka, o sa bus muna tayo, kung sasakay kayo ng bus, pinapakita niya kung live, kung nasa na yung bus, kung malapit na. Then pag sasakay naman kayo ng mga MRT, papakita niya naman kung ano yung mga exit, entry ninyo. Pagpapasok at lalabas kayo ng ng MRT, depende kung saan kayo pupunta. So ayun lang guys, balik na tayo sa room natin and then prepare na tayo for our next vlog. Ayun guys, so parang in a span of 30 minutes lang, ang dami ng tao agad. So yeah, good morning. Ay, si Kuya Jomari. Hi, hello po. Nagpa-vlog po kayo? Oo. Okay. YouTube. Dalawa lang kayo dito. Marami po kami. Meron po kami kasi sa kitchen, si Kuya Ricky. Ah, okay. So, sa loob siya. Sa baba si Ate Emily. Ate Emily po, si Ate Elma, si Wendy, si Ate Jen. Yan. Kuya, taga saan ka sa Pinas? Cavite po. Ah, Cavite. General Trias. Cavite po. Yan si Kuya Jomari nandito sa restaurant. Parang everyday ba pasok mo kuya? Oh, pero twice a week ang off. Ah, twice a week? Madalas yun lang talaga ako makita. Kasi kaya sa resto ako ngayon. Ah, okay. I serve you more. Work talaga dito, work kung work, no? Sa atin, pwede ka pa Tayo. Nasanay kasi tayo sa ganun eh. Kagabi nga, tumawag ako kasi may tumutulo from ceiling ko. Aircon daw. Mga 10:30 nagbabacuum sila daw. Kagabi. Sabi ko, bahala kayo magising dyan yung iba. Sige kuya. Okay, bukas ulit. Si Kuya Jomari ulit from Cavite. Thank you kuya. Ingat po, enjoy. Thank you. Ayan, marami pala silang Pinoy. Pero so far, dalawa lang sila nakikita ko. Si Ate Emily sa baba, sa may reception.
And then si Kuya John Marie palagi kasi pag kumukuha tayo ng tubig, wait, may papakita pala ako sa inyo. Punta tayo ng 5th floor. So nasa 4th floor tayo. 1st floor is the reception, lobby. 4th floor, itong restaurant nila, swimming pool and gym. And then 5th floor, yung guest laundry. Tapos more rooms na. Punta tayo sa guest laundry kasi mukhang magpapalaundry tayo pag uwi natin mamaya. Check lang natin kung may price ba doon, kung magkano. Guys, every hotel, kahit saang hotel kayo pumunta, no durian allowed. Yan, $500 fine. Sa mga public transportation, bawal. Sa mga hotel, sa mall, sa mga park. Guest laundry. Punta na tayo sa guest laundry. Huwag kayong ano. Ayun. Pero nasa 6th floor tayo, naka-room. Punta na tayo dito. Check natin kung magkano. Ayun, layo naman. Okay, so magkano to? Dear guests, a gentle reminder please. Due to high use of laundrette, we recommend before you start the machine, washer or dryer, please look inside the units to ensure that nothing is left from the previous user. $5. Per $5 washing time, 30 minutes approximately. Do not add detergent. Detergent is automatically pumped into washer when machine starts. Perfect. Tapos dryer naman. Ito naman, $5 for 60 minutes. And hindi nyo magiging problema ang coins. Kasi meron ditong machine. They accept $2, $5, at saka $10 lang. O diba, ang taray? Mas okay nga may ganito. Perfect ha? A few moments later. Almost same yung mga setup nung hallway. Tapos carpeted. At saka yung mga rooms. Ayan, mga ganyan. Welcome to my humble abode. And guys, share ko na lang din. Kahit sa hotel kayo, accommodation, kapag mag-isa kayo, palagi nakapindot yung do not disturb kung wala naman kayong request. Tapos pag aalis din kayo, naka do not disturb. Kasi dito, na-experience ko na wait lang, madilim masyado. Dito guys, kasi na-experience ko nung pag check-in ko dito, naliligo ako. Hindi siya naka-do not disturb. May biglang pumasok na babae. Tapos, gumanon ako. Tapos lumabas ulit siya actually. Tapos nag-doorbell. Then, nung pagbukas ko, naka-topless pa ako nun. Siyempre, nag-bathrobe naman ako. I mean, nag-towel ako. Tapos sabi niya nga, nag-check siya ng room. Hindi niya alam na ganun. So, nag-sorry naman. Sige, sabihin na natin nag-sorry naman. So yun, make sure lang na ayun, palaging naka do not disturb at saka double lock. May mga double lock naman yan. For your safety hindi lang naman dito guys, pati sa iba. Especially kapag mga accommodations nyo is like Airbnb, mga inn, mga sabihin natin motel, apartment, yung walang keycard, puro manual key talaga siya. Dala ko yun ng mga pang double lock. Pakita ko sa inyo yung dala ko palagi. Nabili ko siya. Nabili ko siya sa Shopee. Ito. Ganito yung sasabi ko. Alam niyo ito. Lalagay niyo ito sa knob. Tapos, pasok niyo lang dito. Yan. Yan, ganyan. Para pag binuksan yan, hindi mabubuksan agad. Lalo na kung wala kayong mga keycard tsaka double lock. Ito. This is very useful guys. Lalo na kung mga babae kayo. Magdala ko yung Lysol. So, kahit saan kayo mag-i-stay, sprayan nyo muna bago nyo gamitin. The remote control, the TV, the switches, yung kama, yung mga pillows, yung CR, flush nyo muna yung toilet. Practice proper hygiene. Yung aircon, sprayan nyo ng Lysol. Basta ako, palagi ako may Lysol na dala. And alcohol. Kasi every time na nagsi-CR tayo, syempre, punas muna ng bowl. Bowl? Bowl. Ayan. Bowl or bowl? Punas muna ng alcohol. Well, maarte ako kasi nga medyo na-trauma tayo guys nung pandemic. Share ko na lang din na I have a lot of friends who died from COVID. Medyo kaya nakaka-trauma. Alam mo yung pagiging lang kahit puro alcohol ako guys. Tapos, ganun, puro Lysol. Basta, kaya minsan, alam nyo guys, may trauma din ako pag pupunta ako ng hospital. As much as possible, ayoko pupunta ng hospital. Even yung mga annual check-up sa work. Tapos o kaya may bibisitahin ka na family members. Kahit sobrang close ko guys. Hesitant pa rin ako. Ayun lang, shinare ko lang.
may trauma tayo. Kasi ayokong kumbaga parang ayoko yung feeling na makakapagdala ko ng sakit going home kasi may baby tayo, di ba? Okay na yung ako magkasakit pero syempre wag lang family ko. 3 ganito guys, dala ko alcohol para every time na nagta-travel ako. May personal, merong pang luggage, tsaka merong pang isang extra sa toiletries ko. Ayun lang guys, na-share ko lang. Maraming hotel dito guys, and kung maghahanap kayo ng cheap, walang cheap kasi yung mga hotels dito is nag-range from 3,000 per night or 4,000 per night pataas. Okay? Kung maghahanap kayo ng cheap, maghanap kayo ng mga kakilala nyo na lang na legit na nagstay na dito or taga dito na or nag-work dito na hanapan kayo ng accommodation. Basta mahal. Ang ganda ng natin, background. Alright guys, so that's really it. I hope na enjoy nyo yung ating room tour, hotel tour, and the breakfast buffet experience. And also mga hanash natin during the tour. Subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And enjoy life, enjoy every moment kahit sa nasan pa kayo. And travel lang na travel guys. Huwag nyo lang hintayin yung time na dumating yung time na hindi nyo na kaya mag-travel, hindi nyo na kaya makipagsabayan sa mga Gen Z, maglakad, mga millennials, maglakad, umakyat, bumaba, ayan. Okay, so syempre you can also follow me on my other social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. And don't forget to follow me as we discover the world one step at a time. Thank you so much guys. See you on my next travel vlog. Mama, chop chop.